Hunter x Hunter, muling pagkikita sa gilid ng kadiliman. Sa kabila ng panganib at hiwaga ng Dark Continent, apat na magkaibigan ang muling nagsama para sa isang misyon na magbabago ng kanilang kapalaran. Matapos ang mahabang panahon ng kanikanyang landas, muling nagtagpo sina Kurapika, Gon, Killua, at Leorio. Sa gitna ng kaguluhan at panganib ng paglalakbay sa Dark Continent, susubukan ang kanilang tiwala, tapang, at pagkakaibigan. Isang bagong kabanata ang bubukas, puno ng sikreto, pagtataksil, at laban para sa kinabukasan ng mundo. Mula sa malawak na karagatan, patungo sa gilid ng isang lugar na hindi pa natutunto ng sangkatauhan, isang barkong dambuhala ang patungo sa Dark Continent. Ang hangin ay mabigat, at ang bawat hampas ng alon ay tila babala sa mga sakay nito. Si Kurapika ay nakatayo sa itaas na palapag ng barko, nakatanaw sa dilim ng abot-tanaw. Ang kanyang mga mata, bagaman tahimik, ay puno ng tensyon. Bitbit pa rin niya ang bigat ng misyon na kunin ang Scarlet Eyes mula sa mga kamay ng mga kriminal. Sa kabila ng lamig ng gabi, ramdam niya ang mas malamig na presensya ng mga panganib na naghihintay sa kanilang pagdating. Sa di kalayuan, isang boses ang umalingaw-ngaw. Kurapika, tawag ni Leorio, na abala sa pagdadala ng ilang medical supplies. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, saglit na natunaw ang tensyon. Matagal tayong hindi nagkita. Alam kong hindi aksidente ang pagkikita natin dito. Hindi pa man nakakahanap ng sagot si Kurapika, isang malakas na tunog mula sa ibabang palapag ang umagaw ng kanilang pansin. Pagbaba nila, isang eksena ang bumungad, dalawang binatilyo na parehong pamilyar sa kanila. Gon, nakangiti, kahit halata ang bakas ng matinding pagod. Killua, tahimik ngunit nakamasid sa lahat, hawak-hawak si Aloka na mahimbing na natutulog. Para bang huminto ang oras. Sa unang pagkakataon matapos ang napakahabang panahon, ang apat na magkaibigan ay muling nagkasama. Gon, sambit ni Kurapika, halos hindi makapaniwala. Kurapika, Leorio, hindi ko alam na kayo rin ay pupunta sa Dark Continent. Masiglang sagot ni Gon. Nagpalitan sila ng maiinit na pagbati. Sa kabila ng mga sugat ng nakaraan, ang yakap at halakhak ay nagsilbing paalala na sa lahat ng laban, may mga bagay na mas mahalaga pa sa tagumpay, at iyon ay ang kanilang samahan. Paghahanda sa paglalakbay. Sa mga sumunod na araw sa barko, nagsimula ang apat sa masusing paghahanda. Si Kurapika, pinag-aralan ang mapa at mga tala tungkol sa mga nilalang ng Dark Continent. Si Leorio, nagsanay sa paggamit ng kanyang nen para sa medical healing at emergency combat. Si Killua, sinanay ng husto ang kanyang Godspeed, habang bantay sarado si Aloka. Si Gon, bagaman nawala ang kanyang dating kapangyarihan, ay determinado na muling magpatatag ng sarili sa pamamagitan ng bagong paraan ng pakikipaglaban. Ngunit hindi lahat ay puno ng kasayahan. May mga bulong-bulungan sa barko tungkol sa mga tagasunod na may lihim na misyon, mga taong handang magpatayan para sa kapangyarihan ng Dark Continent. Isang gabi, habang mahimbing ang karamihan, isang dagandong ang yumanig sa barko. Mula sa dagat, isang dambuhalang nilalang na may mga mata sa bawat galamay ang umatake. Mabilis na kumilos si Killua, nag-iwan ng kumikislap na mga bakas ng kuryente. Si Kurapika naman ay agad na ginamit ang chain jail upang itali ang isang galamay, habang si Leorio ay nagbigay ng agarang lunas sa mga sugatang tripulante. Si Gon, sa kabila ng limitasyon, ay gumamit ng taktika at talino upang tukuyin ang mahina nitong bahagi. Sa pamamagitan ng koordinasyon, napigilan nilang tuluyang masira ang barko. Pagkatapos ng laban, napagtanto ng apat na may isang taong lihim na nag-imbita sa kanilang lahat. Ang mga ebidensya ay nagtuturo sa isang misteryosong figure na kilala lamang bilang The Archivist, isang nilalang na may alam sa lahat ng sikreto ng Dark Continent, kabilang ang hinaharap ng bawat isa sa kanila. Habang lumalapit sila sa destinasyon, mas lalong lumilinaw na ang kanilang pagkikita ay hindi simpleng pagkakataon. Ang kanilang misyon ay mas malaki kaysa sa inaakala nila, at sa dulo nito, maaaring ang mismong mundo ang nakataya. At doon, sa gitna ng malawak na karagatan at madilim na hinaharap, nangako ang apat.
Anuman ang naghihintay, sama-sama nating haharapin.